Ang process. For one day and one night, ano po, paupuin sa upuan yung patay. At after one day and one night, nakaano po siya, nakaatar. Nakatali siya para hindi mahulog. Na walang imbalsamo. Habang nakaupo dyan, ginagawa po nila yung with so magkatay po sila ng maraming baboy at manok. So, after one day and one night, ay ano po, balutin ng puting kumot. Tignan dahan-dahan kasi matarik yan, sir. Balutin ng puting kumot at pagpasapasahan na parang mula sa bahay hanggang doon sa burial site. So ganito po kung paano nila buhatin yung patay sa pagpasapasahan sa daan. At kung sino man yung natuluan ng dugo o fluid ng patay ay isang benisyon para sa kanya. At sa umaga ng burial day ay may mauna doon sa burial site na mag-prepare ng scaffoldings. So ito po yung scaffolding para pagdating ng patay sa 1 o'clock PM ay iakyat lang dito at ilagay sa empty coffin, balututin hanggang sa magtitapan at ito. So ito po ang next dito. Ito po namang mahaba, sila po ay pinahiga doon sa bahay habang linalamay for one day and one night. Nakaupo. Hindi, yung na mahaba, pinahiga ka agad sa coffin. Pero yung short, pinaupo. Yung nakasulat, yan po ay pangalan nila sa tradisyon. At yun ay galing sa kanilang mga ancestors na pinapasa-pasa sa anak at anak. Hindi sila binawal sa mga? Mag-decide kung nakahiga o nakaupo yun lang? Yung family ng patay. At baka din niya noong buhay pa. So, dito ang gusto. Kasi dito ang visible na hang coffins, ang iba ay doon sa Burial Cave, ang iba ay nakatago dito sa mga Rocky Mountains. Pero hanggang ngayon pa ginagawa pa din po yan? 2010, bihira ng 2010 ang latest, wala, doon kasi dito, wala pa dito kasi 2005 ito. Ito pong cross, simbolo ng Christianity na ibig sabihin, pwede siyang by living sa cemetery. Pero mas ginusto niya. Kasi gusto nilang ma-expose sa nature like air, sun, rain, fire, and fire. At the higher, the safer. Gusto nga nilang to be a part with nature. Kasi doon sa cemetery, you are buried below the ground. So you are in total darkness for all days.